Yo, 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 what's up? So matagal-tagal tayo walang post sa YouTube, no? Pag-uusapan natin ngayon ay ang mga challenges or mistakes na mga hindi profitable na mga traders. So ready na ba kayo? Let's go! Ito tayo ngayon sa charts, AUD-USD. And gusto ko lang i-bring up is yung number one talaga mistake or challenge sa mga traders na hindi naging profitable is hindi sila nagpaplano ng mga trades nila. For example, pupunta sila sa 15-minute time frame or 5-minute time frame. Tapos, eto example lang 'to, Tapos nakita nila na, um, 'yan. So, nakita nila na, "Uy, mukhang mahina na 'to, Mukhang mahina na yung price. Tingin ko bababa na 'to." Okey, tingin ko bababa na 'yan. So, ngayon drawing ka dito ng magandang support area. Ayan, tingin ka diyan ng magandang support area. Siyempre minadali mo lang 'yan kasi hindi ka naman nag-pre-plan, eh. Kumbaga parang let's say, anong oras 'to? Parang pagising mo, tumingin ka lang sa charts, tapos ito yung nakita mo, ayan, ang ganda nito, break and retest, oh. Ang lakas ng mga ano, nakita mo, ito lang yung mga nakita mo, lakas ng momentum ng candle na 'to, 'no? Tapos pababa talaga siya, feeling ko bababa na talaga 'to. Sige, trade na natin 'yan. So, tinrade natin, ganda ng bearish engulfing mo, lagay mo dito yung SL mo, tapos nasa 1:3. Alright? So, ayan, yun yung naging trade mo. Tapos, ito yung nangyari. Ayan, na SL ka. Okay? So, saka ka madali mo, hindi ka kasi nag-pre-plan ng trades mo, hindi ka na tumingin sa higher time frame, hindi mo na nakita yung market condition dito na from downtrend, nakita mo nga downtrend, di ba? Downtrend here, nagpalit ng trend right here. Okay? So, umangat talaga yung market. Kumbaga, up talaga. Sabi nga natin, di ba? We do not go against the trend. And kapag nag-go tayo with the trend, mas tumataas yung winning percentage natin. So, very usual yun sa mga hindi profitable na traders. So, ano ba yung dapat na ginagawa? Number one is, sige, punta tayo sa, tanggalin natin itong mga drawing, tanggalin natin yung replay. Tapos, ayan, so for example lang, sige, punta ka sa higher time frame, syempre sa daily, punta ka sa daily. Okay? Tapos, makikita mo maganda yung level na to, no? May level na yan, 'di ba? Coach, bakit diyan ka naglagay? Kasi nakita natin na maganda 'to. Tapos nakita natin na nagre-react talaga siya dito banda. Okay? So kung gusto mong pang mas sniper na mga zones, pwede kang bumaba pa sa 4 hours. Ayan, so for example, baba ka pa dyan. Adjust mo lang onte, or pwede mo ulitan ng onte, or pwede kang maglagay ng zone within a zone para lang mas alam mo kung saan ka mag-entry, ganun. So kunyari ito, ayan, nangyari yan. Okay. So, nakita mo na magandang zone yan. Tapos, ano pa yung okay na zone dito? Hanap pa tayo ulit. Ito. Okay. Ayan. Ito. Ayan. Lee. Ayan. Okay. Ayan. So, nakita mo na, nag-fail yung pag-break ng zone na to. Okay. So, ngayon, ang sasabihin mo, lalagay mo dyan, example lang is, syempre uptrend, di tayo pwede mag-sell dito. 'Di ba? Hindi naman natin alam na magre-reverse na talaga 'yan. Kasi uptrend nga yung market. Except na lang kung talagang reversal trader ka, 'di ba? Pero syempre, go with the trend tayo lagi. So, lagyan natin dito na set buy limit order at major support or key level, 'di ba? Yan. So, nakita mo lang na dito sa ano mo, dito sa higher time frame nakita mo na maganda tong area na 'to. So ngayon, pwede kang maglagay ng kunyari ng ano diyan, alarm, yan, alert. Alright, so paglalagay mo ng alert diyan, check mo ngayon, ano yung mga hinahanap mo. Okay? So for example, baba tayo sa 15 minutes. So looking for, okay, para lang ano, no, I'm sure yung mga advanced trader hindi na 'to ginagawa lalo na kung profitable ka na. Pero kasi usually lalo na yung mga bago or yung mga hindi pa profitable, kailangan talaga nilang ma-remind yung sarili nila. Kasi 'pag hindi, kung ano-ano lang yung gagawin nila. For example, nakita lang nila na may konting respect lang dito sa area na 'to, papasok na agad sila, parang gano'n, oh, 'di ba? So ano ba hinihintay mo? Puwede kang maglagay diyan ng, kunyari double bottom, 'di ba? Double bottom sa lower time frame, head and shoulders, okey.
Tapos, so syempre, meron ka mga rules dito. Ano ba yung hinahanap mo na double bottom? For example, sa double bottom, ay, nawala. Di ba nawala? Double bottom lang HNS. Okay, so ano ba yung mga hinahanap mo? For example, nakaset yung rule mo na ganito yung gagawin mo. So, ganyan. Double bottom. Okay, saan ka ba papasok? Dito ba? Or pagka retest ba? Or hahabulin mo ba to? Siyempre, ito mas aggressive to. Medyo mas delikado yung entry na yan. Pero again, may mga gumagawa naman yan. Profitable naman sila. Kasi alam nila sobrang confident sila sa key level nila. So, siyempre, based na yan sa experience or sa practice. And sa, ayan, pagpa-backtest, forward test. So, yan, may mga ganun talaga. Pero ang safest, and yung usually tinuturo talaga namin sa TMT is, ayan talaga. Double bottom. Tapos, ito dapat maganda-ganda to, no? Maganda-ganda yung pag-bounce niya. Okay, bumalik. Tapos, boom. Okay, na-cross niya tong resistance area to, bumalik. Ayan, tapos saka tayo mag-bye-bye. Okay? O, diba? So, isa yun. Ito naman, pag buy limit order naman, hindi ko nabanggit kanina, pag buy limit order, yan talaga yung more on swing ka talaga. So, syempre, pag buy limit order, mas malayo yung SL natin. So, tanggalin ko lang yung mga drawing natin. Okay. So, tanggalin ko lang ulit to. So, buy limit order, buy. Ayan. So, for example, lagay ka dito. Sure ako sa area na yan. Syempre, maglalagay ka dito banda. Ayan. Para sure. Tapos, hinahanap mo, ayan, talagang pupunta dito. Right? Sabihin natin 2.5. Okay na, no? Or kung gusto mas ano ng onte, mas malapit na onte, ayan, 25. Pwede na yan, no? So, kasi pag naghintay ka talaga sa mas mababang time frame, syempre mas maraming screen time, pero mas maganda yung risk to reward, no? For example, nakita ka dito ng, yun nga yung kanina, sabi natin double bottom. Ayan. Okay. Hindi masyadong maganda. Nawala na sa ano eh. Nawala na sa key area. Ayusin natin. Ayan. Ayan. So, pag naglagay ka dyan, kasi ang pinaka-conservative na talaga is dito ka maglalagay. Sobrang conservative na dyan. So, 18 yan kumpara sa kanina na 25 pips yung stop loss mo. Or kapag mas aggressive ka dito. Ayan. So, isipin mo from here, ayan, yung kanina 2.5, yung risk reward mo dito nasa 4. Pag inangat mo pa to, mas aggressive type, nasa 7 or nasa 8 na. 'Di ba? So, syempre, mas may screen time to, tsaka medyo mas, hindi siya ganun ka-chill. Unlike kapag nag-lay ka ng buy limit order, mas chill talaga siya. So, anyways, ang pinaka-point ko lang is you have to pre-plan your trades. Kailangan talaga i-plano mo na ba yung nahanap mo. Hindi pwede yung check mo lang kung may makita ka. Okay, kung may makita ka, syempre, do-double check mo pa yon sa kung meron ka mga pre-trade checklist, ganyan. Diba? So, very important talaga na double check mo yun. Lalo na kasi tayo, kapag excited tayo, diba? Gusto natin talaga ng mabilis sa profit. Syempre, gusto natin araw-araw mag-profit. Gusto natin kapag may setup, ayaw natin ma-miss, na-FOMO tayo. Diba? Kaya yung pagkakaroon ng mga checklist, pagiging discipline, pag-pre-plan ng trades, tinatanggal niya lahat yung pagiging FOMO natin. Okay? So, doon at doon ka lang talaga magiging consistent na trader. Pero syempre, coach, minsan naman pag namamadali ako, bigla ako nakita ng setup, pinasok ko, nanalo naman. Okay naman yun. Ang problem doon is gano'n ba yun ka-sustainable? Usually, ang nangyayari is kapag pinagbibigyan ka ng market na nanalo ka sa mga trades na pwedeng tsamba or pwedeng hindi mo nga pinlano, wala trading plan mo, masasanay ka na hindi nasusunod yung trading plan mo, wala ka talaga trading plan. So, ang mangyayari is, hindi ka talaga magiging profitable na consistently. Diba? So, paano may profitable consistently? Pre-plan your trades, have a trade checklist. Siyempre, yung mga trade checklist mo, nandun yung mga, pwedeng trading plan din yun, nandun yung mga strategies mo, nandun din yung pwedeng emotional mo, nag-emotional ka lamang dito, pinre-plan mo ba to? Yan, isa-isa mo yan. So, siyempre, lahat yung pinag-usapan natin in detail sa loob ng TMT. Pero yun, again, pre-plan your trades. Don't rush. Next is, mistake number 2 is, they predict the market. Okay? So, for example, hanap tayo ng example dito. Predict natin yung, ito, kunyari, mahaba-habang, ano to, no? Mahaba-habang downtrend. So, for example, saan ba tayo pwede? Ayan, dito. Chine-cherry pick ko lang yung mga trades, para lang, syempre,
maganda yung para mabigay ko lang yung thought ko. So anyway, ganito nangyari. Naglay ka dito ng area. So meron naman talagang area dito. Naglay ka ng area dyan, no? Tapos ito yung nangyari. Sabi mo, ang lalakas na ng mga buyers. Okay, nakita mo na yan, talagang umaangat na talaga. So therefore, ang sabi mo, sa tingin ko, aangat na to. So dito sa support na to, nag-buy ka. Okay? So sabi mo, magre-reverse pa to. Pero sige, magiging ano lang, conservative ako, dito lang ako. Alright? So anong nangyari? Ayan. So nangyari is, na-SL tayo. So anong pinaka-point doon? Pinaka-point doon is, hindi tayo pwedeng basta-basta lang mag-decide or mag-predict yung sa gagawin ng market. Okay? For example, ito, nakita mo lang na may mga malaking candle, talaga may mga buyers involved dito sa area na to. So, nakita mo na, magbabay na ako dito. Pero, ang trend niya is downtrend. Okay? So, ang nangyayari is, nagkakaroon ka nga ng mga higher high, pero bumabalik at bumabalik dito sa area na to. Okay? So, isa pa example, usually mga FOMO trades to eh. Lagyan natin dito. Ayan, ito. Ayan, sabi mo. Okay, so nakita mo na na-break niya tong highs na to. No? Na-break niya tong highs na to. Therefore, uptrend siya. Okay, pero ang sabi mo, grabe, ang haba ng consolidation na to. Tingin ko, wala nang buyers masyado. Okay, kaya ang gagawin ko, instead na i-follow ko yung trend, magsisell ako dito sa taas. Okay, sell ako dito sa taas. Ayan. Okay, dito ako. Ayan. Sell ako dito sa taas. Okay. Though, hindi naman ano to hindi naman mali to. Okay. So, mamaya explain ko yung point ko. Ayan. So, syempre, na-SL ka kasi. Syempre, nakita ko kayo na. Tapos, chinerepick ko talaga. So, ang pinaka-point ko lang is, hindi ka pwede maging predictive sa market. Kailangan maging reactive ka. Okay. So, isa pa example. Sige, dito tayo sa 1 hour time frame. Ayan. Sige. So, ito. So, nakita nga natin na downtrend tong market na to. July 12. Ayan, dire-diretso siya. So, ngayon, downtrend siya. At sabi mo, wala kang nakikita na kahit, wala ka pang nakikita. Nakita mo lang na nag-bounce to. So, sabi mo, sige, magbabay na ako kasi aangat na yung market. Magre-reverse na. Okay, so yung monologue mo pa lang na yun, or yung sinabi mo na yun, is predicting talaga the market. Okay, so pinipredict mo na ang mangyayari is, ayan ang mangyayari. No? Kasi nasa key level kay without verifying or confirming it. Kasi syempre, ang dapat natin gawin is make sure natin na may mga maganda talaga na mga BOS dyan or break of structure or masabi mong reversal patterns, 'di ba? Para masabi mo na magre-reverse talaga to. Syempre punta ka rin sa higher time frame at may iba ka pang theories, 'di ba? Pero ikaw ang sabi mo lang, tingin ko aangat na to. Magandang support area tapos so aangat na siya. Okay? So syempre ang nangyari is ayun na nga, bumaba pa siya. Usually yung mga nagpe-predict talaga is yung mga yung mga reversal traders. Sabi nila imposible talaga na aangat pa to ng sobra kasi sobra na siyang angat. So imposible aangat pa to. So sell na ako. Or sobrang baba na to katulad. Sobrang baba na to, wala pang magandang pullback. Sure ako magpo-pullback na to. Kaya lang ngayon nga hindi siya nag-pullback. Isipin mo kung nag-try ka dito. Nag-buy ka dyan. So, nakakailang attempt ka. Kasi pinipredict mo yung market. Tinatry mong chumamba. Kumbaga, di ba? Parang ganun. So, yun ang pinakaiwasan natin as traders. Make sure na alam mo yung hinahanap mo. And confident ka and solid yung trading plan. Mistake number 3 is too much info, di alam paano paghaluhaluin, no? Nangyari din sa akin to dati. Sobrang dami kong alam. Pag may binanggit ka na strategy, alam ko yan. Kapag yung mga Fibonacci indicators, alam ko lahat yan. Ang problema, pag pinag-trade mo na ako, puro talo ko. Diba? So, may ganun talaga. Sobrang litong-lito ka na, hindi mo na alam kung anong gagawin mo sa trading plan mo. May times din dati na
profitable ako. Tapos, nag-aral pa ako. Siyempre, gusto ko mag-aral pa. Gusto ko mag-grow pa sa trader. Tapos, nung nag-aral ako, biglang bumaba yung portfolio ko. Okay, so may mga ganong instances talaga. So, para maiwasan yun, ganun lang ulit. Simplihan mo lang ulit. Number one, pwede kang magbawas ng mga currency pairs. So, kung dating trade ka ng 7, gawin mong 1 or 2. Okay? So, mahirap kasi magsabay-sabay, no? Parang medyo malilito ka eh. Ako kasi, ako eh, fan ako ng pagsabay-sabay yung mga business mo. Okay? Pero, in the long run, hindi siya sustainable. Tapos, parang tsumachamba ka lang din kung ano ba yung magiging successful na business. Okay, tinatry mo gawin lahat. Pero, kapag nag-focus ka sa isa, mas lahat ng energy mo, effort mo, pupunta doon, mas kaya mo siyang gawing successful. Okay, same with currency pairs. The more na mag-dive deep ka sa pair na yun, na isang pair na yun, the more na mas maintain mo siya, magkakaroon ng long-term relationship doon. Therefore, mas alam mo na kung paano siya gumalaw, ilang pips, ganyan. Diba? So, bawasan mo talaga yung pairs na tinatrade mo. Number 2 is bawasan mo yung strategy na tinatrade mo. Pili ka lang isa. Diba? BNR ba yan? So, for example, pinaka-basic, diba? BNR. BNR. Siyempre, hindi maayos yung pagka-drawing ko, kaya hindi siya naging basic. Diba? Ayan, so BNR, let's say, ayan, sabagay, ayusin lang natin. Pasok lang dito. Diba? Ano ba hinahanap mo dyan? Confirmation candles, reversal patterns, diba? Ayan. So, very basic lang. Ganun lang gawin mo. Tapos, trade ka lang sa 1 hour. Diba? Tapos, make sure mo na yung, syempre, nasa isang currency pair ka lang. Make sure na yung SL mo is minimum 15 pips. Parang ganyan. Diba? Back to the basics ka talaga. Yun talaga yung gagawin mo. Kalimutan mo muna lahat ng iba mo pang naara at mag-focus ka dun sa isa. And kapag na-master mo yung isang yun, isang plano na yun, pwede ka magdagdag pa. So, for example, pwede mo dagdagan to ng, hindi ko alam, RSI, diba? Stochastic, or pwede kang maglagay ng trend line. Ako, hindi ko personally trade yung mga ganun. Or pwede kang magbaba pa ng M15, hanap ka ng mas magandang risk to reward, babaan mo yung SL mo, yung mong 10 pips para mas maganda RR mo, mga ganun. Diba? So, maging profitable ka muna sa very simple way. Diba? Ano man yan, isang currency pair man yan, isang strategy man yan, maging profitable ka dun. Okay, and then, kapag sanay ka na, gets mo na yung nahanap mo, yan, pwede ka magdagdag, unti-unti. Okay, unti-unti. Hindi yung completely babaguhin mo. Okay, kasi may nakita kang trader na ang laki ng kinikita niya, ganito yung ginagawa niya. Okay, so wag natin gawin yun. Okay, so yung 3 mistakes or challenges ng mga non-profitable traders ay they don't plan their trades. Number 1, hindi sila nagpe-pre-plan. Siyempre, wala silang malupit na trading plan. And kung ano lang makita nila dun sa time na tinignan yung chart nila is trade nila agad. And mistake number 2, challenge number 2, they try to predict the market. Okay, so very important na maging reactive tayo sa market. Tignan mo natin yung ginagawa niya. And then from there, tsaka tayo magpe-place ng trade or gagawa ng mga desisyon. Hindi pwede na makita lang natin na parang ganito yan eh. So, therefore, ganito yung gagawin ko. Okay? So, make sure na maraming confluences talaga. Okay, nagkaroon ng break of structure, nagkaroon ngayon, whatever. So, i-polish natin yung trading plan natin. Number 3 is too much info, hindi mo alam kung paano pag-alawaluin. Okay, so syempre, napakaraming strategies sa YouTube, di mo alam kung ano susundin mo. May mga nag-chat din sa akin, Coach, bakit sobrang simple naman ang strategy mo? Parang imposible yan. So, again, yun talaga yung pinaka-sustainable, yun talaga yung pinaka-nag-working, yung simple lang eh. Siguro sa mga profitable traders na kilala ko, siguro parang 20% doon yung may komplikadong strategy or less, 80% doon yung may simpleng strategy. Okay, so ano bang pipiliin mo, yung komplikado o yung simple? And pustahan tayo yung mga may complicated na strategy. Pag nag-mature na sila, babalik sila sa simpleng strategy. Ganun lang talaga lagi. And personally, ganyan yung na-experience ko. Siyempre, mga casting nun, dahil mong hinahanap, tagal mo sa charts. So, siyempre, mas grabe yung dopamine kapag nananalo ka kasi mas pinaghirapan mo siya. Pero yun, ang tanong, sustainable ba siya? So, yun lang para sa video na to. And kung yung mga questions ka, comment mo naman para meron tayong mga next topic sa YouTube natin.
So, yun lang. Kita-kits. See you sa next video. Kapag gusto mo matuto ng trading, click lang na link sa baba. Bye!